Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Alam ko po, lockdown po tayo ngayon at hindi po tayo makalabas. So, may limit lang po ang oras ng paglabas natin. At dahil po yun sa rules ng government dito po sa Saudi. Pero bilang mga mananampalataya po, kailangan po nating mag-obey sa kanila po bilang pagrespeto po sa kanila na po. Pero hindi po ibig sabihin nun hindi na po titigil na po ang ating paglilingkod, ang gawain po ng Lord na po. Saan man pong sitwasyon, anumang po sitwasyon, kailangan po magpatuloy ang gawain po ng Lord na po. So, sa gabing po ito, nawa po ang verse po ng Lord na isi-share ko po sa inyo ay makatulong po sa atin para po maunawaan po natin ang maging malinaw sa atin ang katayuan po natin dito sa mundong to sa gitna po na kumakalat na virus na po. So, samahan niyo po ako sa Mateo Mateo 8, ito po. Mateo 8, verse 23 hanggang 27. At ito po ang sinasabi. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng taong ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, ngayon po, papaliwanag po natin verse by verse at iba-iba naman po ang revelation sa atin ng Lord pagdating po sa verse na to. Pero hayaan niyo pong i-share ko po sa inyo ang ni-reveal ng Lord sa buhay ko po na po. So, sabi po doon sa verse 23 hanggang 24, sabi po doon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Sabi po doon, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog, biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. So, hindi po natin alam yung ito sitwasyon kasi ito iba to So dito po masasabi po natin na sila kasama na nila si Jesus ng time na yon. Pero kahit kasama nila si Jesus, ano sila? Nakaranas sila ng unos, nakaranas sila ng mga alon, di ba? Ang alon, kumbaga binagsakan sila ng ng talagang natakot sila. Sabi po dito, natakot po sila. So, ano pong tinuturo sa atin? Tinuturo po sa atin kahit na po mga mananampalataya na po tayo at sinasabi po natin na si Jesus ay nasa atin na, nasa puso na po natin. Hindi po tayo excuse, hindi po tayo exempted sa mga nangyayaring trial sa paligid, mga kapagsubukan sa paligid natin na po. So dito po hindi po biro yun kasi unos, sabing ganun, unos saka alon, tapos halos tumaob yung bangka nila. So matindi po talaga yung kanilang pinagdaanan. So sa buhay po natin, tinuturo po doon, hindi po tayo excuse. Daranas po talaga tayo ng mga trials, kapag subukan, ano man yan, health problems man yan, financial problems man yan, o kung family problems man yan, o kung ano pa man po, dadanas po tayo. Hindi po tayo excuse sa mga trials na mangyayari po sa buhay po natin na po. So,
Ayun po yung tinuturo dito, ano po. Minsan sinasabi natin minsan na yung ano kasi, yung, yung minsan kasi parusa ng Lord yun eh. Diba? Minsan parusa ng Lord yun, nangyayari yun. Pinaparusahan ng Lord yung isang tao kasi kasala siya. Minsan iniisip natin ganyan, diba? Parang katulad nangyari kay Jonas, diba? Nangyari kay Jonas. Diba? Inutusan siya, pumunta sa Nineveh. Diba? Para sabihin yung mga tao doon. Pero hindi niya ginawa. Naging makasarili siya. Diba? Hindi niya ginawa. Tumakas siya. Kaya dahil doon, nagpadala ang Lord ng bagyo, ng unos, ng time na yun. Diba? So, oo, totoo yun. Ginagawa ni God yun. Kasi nga, kung ikaw, isang mananampalataya at talagang lingkod ka ng Lord, at ikaw ay minsan ay minsan ay parang nag-ano ka sa Kanya, lumabag ka sa Kanya. So, si Lord, ayaw niya ng ganun. So, gagawa siya ng kaparaanan para ikaw mismo ay magbalik sa Kanya. Diba? Kasi sa Kanya ka naman talaga eh. Diba? Nagtatampurot ka lang, parang gano'n, di ba? So, mag-iinarte ka lang, yun. May nangyari po yung gano'n, di ba? Pero dumarating din naman po yung mga sitwasyon na minsan yung tao, nakakaranas siya ng mga trials, may mga kapagsamukan siyang inano. Tapos sinasabi natin minsan, kasi ano yun eh, consequence yan ng mga ginagawa mo, mga pinagagawa mo noon eh, mga ganun-ganun, di ba? Pero syempre, hindi natin siya pwedeng i-judge na ganun. Kasi po, wala na po tayong pagkakaiba sa mga kaibigan ni Hope pag ginawa po natin yun na po. So, dito po, sinapakita po dito na kahit nakasama na natin si Jesus, daranas po tayo ng mga trials sa buhay. Ako. Yun po yung una. So, pangalawa po, ang sabi po doon, dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. So ano pong tinuturo sa atin dito? Tinuturo po sa atin dito, pangalawa pong itinuturo sa atin na sa gitna ng mga trials, mga kapagsabukan na nangyayari sa buhay po natin, pinaka-the best po talagang gawin ay lumapit kay Lord, umiyak kay Jesus. Lumapit po tayo kay Jesus, umiyak po tayo kay Jesus. Hindi ko po ma-imagine. Hindi ko po ma-imagine kung gaano katindi yung nasa gitna ka ng dagat at may unos, may matataas, may alon, hinampas ka ng alon, may unos. So, hindi ko po ma-imagine yun na po. Siguro po yung iba sa inyo, siguro naranasan ninyo, nasa super ferry kayo, may mga alon-alon, pero doon pa nga lang nakakaranas ka ng takot. What more pa kaya yung bangka lang? Diba, bangka lang. Tapos, may unos, may alon. So, nakakatakot talaga. Nakakatakot po talaga na po. Sa buhay po natin ngayon, hindi ko po alam kung ano pong takot yan. Ito po, marahil itong virus na to. Naranasan natin. Maaaring ito. Maaaring natatakot tayo sa financially, natatakot tayo. Maaaring natatakot tayo sa career natin na baka mawala. So, natatakot tayo siguro sa future kung ano bang magiging buhay natin pagdating ng araw. Marami po tayong kinakatakutan. Mga health problems, mga problema man yan sa family, o kung ano man yan, di ba? Marami po tayong kinakatakutan. Pero pinaka-the best po, sa gitna po ng mga naranasan nating trials at pagsubok, pinaka-the best po ay lumapit kay Jesus, umiyak kay Jesus na po. Yun po ang gustong mangyari ni Jesus. Sabi po dito, sa pangatlo pong sabi dito, nung pagkatapos po nila sinabi yun, sabi ni Jesus, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Ano po sinasabi ni Jesus dito? Sinasabi po ni Jesus dito, pinapakita po ni Jesus dito, bago siya kumilos sa labas, gusto niya muna niyang kumilos sa loob natin. Gusto muna niyang ayusin itong puso natin. Na po.
Kasi natatakot tayo. Takot na takot tayo. Hindi man pinapakita ng ating mga kilos, pero hindi tayo makakalusot kay Jesus. Kita niya ang puso natin, may takot. May takot sa atin. Oo, kasama natin si Jesus. Oo, natural, natatakot tayo. Kaya lumalapit tayo kay Jesus, humingi tayo sa Kanya ng tulong. At gusto ni Jesus yan. Gusto ni Jesus yan. Pero gusto rin ni Jesus, kumalma muna tayo. Kumalma muna tayo. Gusto ni Jesus, tiwala natin sa Kanya. Pagkatiwalaan natin siya dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundong to. Yun lamang po ang gusto ni Jesus. Gusto niyang pakalmahin tong puso natin. Kasi kahit hindi po nakikita sa atin, pero hindi tayo makakalusot kay Jesus, kita ni Jesus, nangangamba tayo sa maraming bagay. Opo. Sabi po dito, sa pang-apat po, bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. So, mahirap po ba kay Jesus itong coronavirus na to? Mahirap ba sa kanyang patigilin to? Napakadali po. Isang salita lang ni Jesus, titigil na yun. Pero bakit nangyayari pa rin? Bakit ngayon patuloy pa rin to? Kasi may itinuturo po siya sa atin. May tinuturo po siya sa atin. Napakadali lang po para kay Jesus patigilin ng coronavirus. Napakadali lang kay Jesus para pagpalain tayo. Napakadali lang po kay Jesus para gamutin tayo sa ating mga karamdaman. Napakadali lang po kay Jesus para ayusin ang mga family natin, yung mga gulo man nangyari sa mga paligid natin. Napakadali lang po kay Jesus na ayusin yung mga kumpanya natin. Wala pong imposible sa Kanya. Napakadali po talaga kay Jesus. Pero ano pong tinuturo ni Jesus? Ang tinuturo niya, bago niya ayusin sa labas, napakadali lang po ayusin. Wala pong problema sa Kanya yan. Isang salita lang niya, magiging maayos po ang lahat. Pero ang gusto ni Jesus, ito, maayos to. Maayos po ang puso natin na po. So panlima po, sabi po doon, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang mga lawa ay sumusunod sa kanya. So, sa atin po, sa buhay po natin talaga, napakalaking part po talaga ang trials, ang kapagsubukan. Kasi dito, sabi dito, namangha sila. Namangha sila. Bakit? Akala ko, alam na nila. Alam na nila kasi si Jesus, kasama na nila, nakikita nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Kita na nila yung kung paano siya mangaral sa mga tao. Marami silang nasaksihan kay Jesus, mga miracles na ginawa ni Jesus. Pero dito namang hauli sila. Bakit po? Alam niyo po, minsan, naniniwala tayo kay Jesus. Alam natin si Jesus makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Pero minsan, aminin po natin, may limit po talaga ang pagkakakilala natin kay Jesus. Dahil minsan, binibigyan natin si Jesus ng limitasyon na hanggang dito lang ang kaya niyang gawin. Ito hindi niya kayang gawin. Ito lang kaya niyang gawin. Ito, ihilingin ko to kay Jesus kasi kaya niya itong gawin. Itong isang to, imposible to. Imposible talaga to, hindi ko to hilingin kay Jesus. Imposible itong, napaka-imposible itong bagay na to. Pero ito, hilingin ko to kay Jesus. Kasi dito, kilala ko siya, kaya niya itong gawin. So, minsan, ang akala natin, hanggang doon lang ang kapangyarihan ni Jesus. Pero kapag dumaranas po tayo ng mga trials, ng mga iba't ibang kapagsubukan, at nalalagpasan po natin yun sa tulong ni Jesus, nagkakaroon po tayo ng panibagong level ng faith. Panibagong level ng faith. At dahil po dun, mas namamangha tayo, mas naaamis tayo, mas minamahal natin si Jesus kasi nakikita natin kung paano nagiging saksi po tayo, kung paano kumikilos si Jesus sa buhay natin, mga mananampalataya. Alam niyo po, wala po talaga imposible kay Jesus. Wala po talaga imposible sa Kanya. Napakadali lang po sa Kanya lahat. Ang gusto lamang ni Jesus, ito
eto po, ayusin po natin to. Pagkatiwalaan natin siya, totoong tiwala talaga. Totoo talaga, pagkatiwalaan natin siya. Totoo po talaga, huwag po tayong matatakot. Huwag po tayong matatakot. At saan man po tayo dalhin, saan man po tayo magpunta, naniniwala po ako na ingatan tayo ng Lord. At ano man po ang mangyari, pasalamatan po natin siya. Ngayon po, kung dumating po tayo sa point, halimbawa, tayo po dapuan ng virus na to. Naniniwala naman po ako ang Lord, ingatan po niya tayo. Pero kung dumating ka sa point, kapatid, na dinapong ka ng virus na to, magbabago ba yung faith mo sa Kanya? Mas mamahalin mo ba siya? Pasasalamatan mo pa siya? O sisisihin mo siya? Kapatid, sa panahon po ito, susubukan talaga yung faith natin. Kung tunay ba talaga ang faith na meron tayo o hindi po. At kung tunay ang faith na to, kapatid, naniniwala ako na iingatan tayo ng Lord. At kung dumanas man tayo ng dumanas man tayo ng sitwasyon na ganyan, naniniwala po ako na sa isang salita ni Jesus ay mawawala po itong virus na to. Pero para mangyari yun, kailangan po ang heart po natin ay payapa at buong pagtitiwala na binibigay kay Jesus ang lahat ng kontrol dito sa mundong ito na po. Maraming po salamat. At nawa po ay sa pagkatapos po ng video ito ay sama-sama po tayong manalangin. O ipanalangin po natin at na maging maayos po ang lahat, na maging buo ang tiwala natin sa Panginoon. At alam ko po na magiging maayos din po ang lahat. At God bless po sa inyong lahat. So hanggang sa muling pagkikita po, magpakatatag po ang bawat isa. At nawa po ay huwag po kayong manghihina sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon po. Maraming po salamat. Sa Diyos lamang po ang papuri. At God bless po ulit sa inyong lahat.